God bless everyone. Meron tayo gagawin ditong isang Panasonic na single door inverter. Ayan. Ang problema po niyan ay hindi siya nalamig. Yan. So samahan niyo po ako at ating tutuklasin kung anong problema ng refrigerator na to. Ba't ito hindi nalamig? Ito yung bandikuran. At ang sabi nga na minamahal nating customer dito tinignan daw niya ito ng mister niya. Ayan. So yun, pinalas niya rito. Ayan. So titingnan natin kung anong status ng kanyang compressor at bakit kinalas nila ito. Ayan o. So nilagay lang natin sa yung ating meter at chichikin natin yung kanyang terminal. Ayan. Nakakakuha tayo ng 9.5 ohms dito sa kanan, itaas kanan, ayan 9.6, at sa dalawang baba nakakakuha tayo ng 9.5 ohms. So ibig sabihin hindi balance yung kanyang resistance, pero gano'n pa man, titikin natin kung andar siya. Pandarin natin. So nakakakuha tayo ng 0.5 amperes. Obserbahan natin yung compressor. Minutes yung pagtakbo. Pagandar, wala tayong nakita na lamig, meaning na may leak ito. So hahanapin natin yon, bunutin muna natin yung kanyang pagkakaplag dito. Ayan. Titingnan natin kung may refrigerant pa siya o wala na. Puputulin natin to kanyang charging line. Titingnan natin kung mayroon pa siyang refrigerant na lalabas dito. So wala siyang karga, meaning na may butas ito. Ayan, tumulo na yung kanyang langis pero wala siyang pressure na lumabas. Hahanapin natin kung saan ang naroon yung leak niyan. Ayan. So itong lugar na to, yan o. Yan. Yan yung tama niya, yan o. Oh. Malakas ang singaw niya, yan. Yan yung lugar na yan, yan. Yan, tumutunog o. Yan. Maliit ang tama, ayun o. Maliit lang. So yan, nilagyan natin kanyang discharge line. Ayan. Nilagyan natin siya ng 110 PSI. Titingnan natin yan habang kinakalas natin dun sa isa. Siguro mga isang oras lang. So yan nga. Pagkalipas nga ng isang oras at kalahati ay hindi naman gumalaw yung kanyang discharge line. Ibig sabihin, walang problema tong ating condensing unit, wala siyang butas. Evaporator lang talaga, yung tama lang talaga ng kutsilyo, yun lang ang ating hihinangin. So yan. Yan yung tama niya, yan o. Kitang-kita yung butas. So yan ang hihinangin natin. Yan, palibasa nga maraming lang isa nalabas na yan o. Hindi natin maihinang yan. Yan o, ang dami o. Useless yung paghinang dyan. Masisira lang yung lugar na yan. So linisin muna natin, i-flushing natin. So yan, gamit yung ating nitrogen, ilihiga natin yung ating refrigerator. Katulad ng mga dati natin ginagawa.
Yan, at paplasingin natin siya. Yan. Ang daming sumirit. Yan o, sumisirit siya. Pati doon o. Tayo natin maubos. So yan, nalinis na. Yan na yung last na lumalabas sa kanya. Ano? Nalinis na yan. Samtama lang ang lakas. Ikot-ikot lang bago natin bibirahin. So yan, okay naman yung hinang natin. Ito, tong lugar na yan na hinilang natin, ayan o. Okay siya. Yan. Okay siya, kaya lang pumutok siya doon sa ibabaw. Mayroon talagang ganyan kung minsan na hindi natin inaasahan na pag hinihinang natin naputok. Minsan naman sa ibang lugar naputok. Pero ito ang nangyari dito doon sa mismong tapat niya pumutok. So ang gagawin natin dyan, hindi natin siya hihinangin. Lalagyan lang natin siya ng epoxy. Yan, epoxyhin na lang natin. Lalagyan natin siya nito. Itong metal screw, yan. Ipapasok natin siya dito sa butas. Kapag ganun. Isasama natin sa kanyang epoxy. Yan. So lalagyan lang natin itong butas. Lagyan mo natin siya, yan. Saka natin nilalagay ito. So yun. Yan. Hahaluin na lang natin mabuti. Bakit kayo sarado? So yan, hihintayin lang natin matuyo. At pag yan ay tumigas na, saka natin sa kakargahan. So ganyan yung nagiging problema kapag kayo mga refrigerator, pagka ganyang nabutas ay hindi agad nila pinapagawa. Tumatagal pa, kaya nangyayari lumulutong yung aluminum. Pero kung yan eh hindi nagtagal, mga 2 to 3 days na pwedeng hinangin yan eh. Hindi siya puputok. Pero ito, sabi nung ating minamahal na kusin, Asus, 8 months na nung paggawa nila uli ito. Nagbumili na nga sila ng bago at nakita nila sa gabala sa kanila. Ay sabi niya gawin at ibibigay lang daw niya dun sa kapatid niya. So ito na yung final na ligtas natin sa flashing natin dito sa condensing unit. Yun. Yun, malinis na. Ayan o. Wala na. Okay na yan. So yan, matapos nating may clear ng ating pagpa-flashing. Ayan, ikabit na natin lahat.
At ito naman yung ating ilalagay na filter dryer. Ayan. Tulad ng dati, hindi tayo gumagamit ng ibang filter dryer. Talagang dito tayo sa subok na natin. Ayan. Na kahit hindi tayo gumamit ng flow dahil sa malinis yung ating flashing, tapos yung ating filter dryer ay silyado, so nasisiguro tayo. Ayan. So yan, mag-ilig test muna tayo. Maglalagay tayo ng 100 PSI. Yan. PSI lang at okay na yan. Yun. Ayos. Bigyan natin siya ng 2 oras. At yan niya, after ng 1.5 hour ay tinigil natin at okay na yan. Hindi ba nagbago siya eh. Kakargahan na natin yan. Mag-vacuum na tayo. So yan, nag-vacuum na tayo. Inabot na tayo ng gabi. Dahil sa pagbababad natin. Yan. Vacuumin lang natin siya ng 10 minutes. At kakargahan na natin yan. So yan. Ilagyan natin siya ng yan o 8 PSI. Yan. At okay na yan. Ang amperahe niya ay 0.7 amperes. So okay na yan. Maganda naman ang init ng kanyang filter dryer. Ayan. So ayos na yan. So yan, ilagyan lang natin siya ng 0.8 PSI. At maganda naman ang init ng kanyang filter dryer. So okay na yan. At ang amperahe natin nakukuha ay 0.7. So obserbahan lang natin yan. Ayan. Inabot na tayo ng gabi. Kailangan kasi matapos natin dahil balita may bagyo bukas. Kaya overtawad tayo ngayon. So yan, nasa 7 PSI na lang. Tatanggalin na natin to. Isin natin. Sabay higpit sa pito. Ayun. Sabay sara. Sabay ligtes. Ayan. So ayos. Okay na yan. So yan, okay na. Ipinsok na rin natin to. Ayan. At okay na yan. So yan. Yan na yung ating ginawang Panasonic na inverter. So yan ang kanyang pinto, nilagyan natin. Ayan. At dini-DIY natin yung kanyang pinto. Ayan o. Matigas na rin yung kanyang yellow. So okay na yan. So marami pong salamat muli sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin at pag-like sa aking mga video. Marami pong salamat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay palaging sumatin lahat. Marami pong salamat. God bless po.